Tabay Super Balita sa Umaga Nationwide. Tabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Martes po ngayon, ika-3 sa buwan ng Oktubre, taong 2023. Sa ating mga headlines, babala ng bagyo nakataas sa 8 lugar sa bansa dulot ng bagyong Jenny. Mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo, nakahanda na. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Pagpapataw ng mas mataas na buwi sa mga junk food at matatamis na inumin, pinag-aaralan na po ng Department of Finance. Utang ng Pilipinas lumobo pa at naitala sa 14.35 trillion pesos ayon sa Bureau of Treasury. Approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice Presidente Sara Duterte at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno bumaba batay sa survey ng Pulse Asia. Bawal bastos na kampanya sa mga pampublikong transportasyon, pinangurahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Department of Health, nilinaw na hindi Nipah virus ang dahilan ng pagkakasakit ng mga estudyante sa Cagayan de Oro City. Grade 5 na estudyante patay matapos umunong sampalin ng kanyang guro sa Antipolo City. Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Bagyapong lumakas ang bagyong Jenny, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 350 kilometro silang ang bahagi ng Basco dyan naman sa Batanes. Taglay ho ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 165 kilometro bawat oras malapit po sa gitna. At meron pong pagbugso ng hangin, 205 kilometro bawat oras. Nakataas ang babala ng bagyo bilang 2 sa Batanes. Nakataas naman ang babala ng bagyo bilang 1 sa Cagayan, Babuyan Island, Silaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao. Hilagang silangang bahagi ng Abra, hilagang bahagi ng Kalinga at Ilocos Norte. Ayon po sa Pag-asa, inaasang maglalandfall ang bagyo sa katimugang bahagi ng Taiwan bukas ng gabi o kaya sa Huwebes ng umaga at saka lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga o di kaya sa hapon. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Balita sa Umaga Nationwide. Nako, ramdam mo natin yung init po ng panahon. Mamaya po, napakainit, no? Sisikat po ang napakainit na araw tapos bigla tayo uulanin sa gabi. Nakakasama ko na katawan, nakakasakit ng ulo, nakakahilo. Kaya dapat to mag-ingat eh. Bantayan po natin yung ating katawan. Pag may nararamdaman kayo, kailangan pakinggan po yung katawan, wag po itong babaliwalain. Unahan po natin na sakit, magpakonsulta po sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Hindi na po natin dapat hinahati po ng gamot dahil tayo po yung nagtitipid. Kasi hindi po tayo gagaling eh, mga kapuso. Meron na pong Right Med, mga kapuso. Bakit? Yan po yung dekalidad, abot kayang gamot. Wag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po yung check po ng Right Med. Para sa listahan ng mga produktong Right Med, bisitahin ang kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Huwag kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-Right Med po natin dyan sa lungsod po ng Tabaco. Sa halagang 150 pesos, pwede na kayo magpa-check up po sa doktor. Bisitahin lang po ang JMed Pharmacy sa Siga Avenue, Tabaco City. Oras, alas 7:19. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Super Radio Number 1. Eleksyon 2023.
Manual o mano-mano ang botohan sa halalang pang-barangay at sangguniang kabataan sa October 30, 2023. Pero mayroong napili na 3 barangay kung saan gagawin ang pilot testing ng automated barangay at SK elections. Kabilang dito ang barangay Paliparan 3 at Zone 2 sa Dasmariñas City, Cavite at barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Gagamitin sa mga lugar na ito ang vote counting machines o VCM na ginamit noong May 9, 2022 national at local elections. Eleksyon 2023. Nationwide! Hindi po lahat ng libre, legit mga kapuso. Kadalasan pa nga, yung mga alok na libre, may kaakibat na panloloko. Sabi nga ho nila, nothing in life is free. Katulad na lang po na isa sa mga usong modus po ngayon ng mga scammer. Ito po yung phishing. Yung voice phishing baga. Kung saan may tatawag po sa inyo mula sa hindi rehistradong numero, magpapanggap na sila'y taga-bangko daw. Hindi lang po sila tunog profesional. Gagamit din po sila ng mga linya na magpapaengganyo po sa inyo. Tulad po ng alok na libreng upgrade daw po ng card, o kaya libreng rewards, o kaya points conversion daw. At dahil nga libre daw, matetempt kayo na pumatol. Scam po yan. Scam na scam po yan. S-C-A-M, scam. Kapag pumatol kayo sa alok na yan, kasunod na dyan, yung paghingi po ng bank details po ninyo, gaya po ng username, password, o kaya OTP. Yung one-time PIN, mga kapuso, importante, huwag nyo ibibigay ito. Itong OTP na ito, set of numbers po yan, tinetext po sa inyo ng bangko kapag kayo po yung nag-online banking transaction. Pag pinasok po ninyo ang OTP sa app o kaya sa digital banking platform, ibig sabihin, kino-confirm na po ninyo yung transaksyon. Lagi pong tandaan, hindi hingin ng bangko po ninyo ang bank details po ninyo tulad po ng OTP. Sa oras na ito'y makakuha po ng mga scammer. Yung mga detalyeng yan, madali na po nilang mananakaw ang laman ng inyong online bank account. Kaya mag-transact po sila gamit po ang card po ninyo nang hindi nyo po nalalaman. Kung gusto po ninyo makatiyak sa mga lehitimong alok ng bangko po ninyo, marapat na kayo po'y bumisita sa official website o kaya social media page ng bangko po ninyo. Okay, tumawag po kayo sa customer contact center po nila. Be smarter than a scammer with Video Stop Scam. Bumisita po sa video.com.ph para makakuha po ng iba pang mga impormasyon tungkol sa phishing at paano mapoprotektahan ang mga account po ninyo. Ito'y paalala sa atin parati ng BDO Unibank. Oras mga kapuso, alas 7:33. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! DZWB Super Radio Number 1. Eleksyon 2023. 8 hakbang sa pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections. Una, lumapit sa Electoral Board at ibigay ang inyong pangalan, precinct at sequence number base sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Pangalawa, kunin ang balota. Kung kayo ay 15 to 17 years old, isang SK ballot ang dapat ninyong kunin. Kung kayo ay 18 to 30 years old, kumuha ng isang SK at isang barangay ballot. Kung kayo naman ay 31 years old pataas, kumuha ng isang barangay ballot. Pangatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List. Pang-apat, puna ng balota sa pamamagitan ng pagsulat ng mga pangalan ng mga kandidatong inyong gustong iboto. Gumamit ng ballot secrecy folder. Pang-lima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board. Pang-anim, pag-thumb mark sa tamang espasyo sa ballot coupon. Pang-pito, pagpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At pang-walo, sa inyong harapan dapat tanggalin ng Electoral Board ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lalagyan ng mga ito. Eleksyon 2023. Nationwide. Alas 7:47, radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! DZWB Super Radio Number 1. Eleksyon 2023.
Alam niyo ba na maaring makulong ng 1 taon hanggang 6 na taon ang sinumang masasangkot sa pamimili o pagbebenta ng boto? Ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok, pangangako, direkta man o hindi direkta ng pera o anumang bagay na may halaga, pangangako ng trabaho o posisyon, prangkisa o iba pang pabor. Ang vote selling naman o pagbebenta ng boto ay ang paghingi o pagtanggap direkta o hindi direkta ng salapi, posisyon o trabaho at iba pang pabor kapalit ng boto. Kasama din dito ang pagbibigay o pagtanggap ng pera sa pamamagitan ng digital o online banking transactions o ibang mobile wallet applications. Eleksyon 2023! Hoy! Ilan na lang? 83. You better watch out. 83 days. 83 days to go. Before Paring Christmas. Melo, before Christmas. Pinababati lang natin, maligayang panonood yung mga kaibigan natin dyan sa Cabanatuan City Fire Station sa Oy. Nueva Ecija. Kamusta yung mga estasyon ng radyo dyan? Mga estasyon daw ng radyo doon, pare, Chinese na ang nagsasalita. Ganon. Marunong din naman tayo niyan. Ng Chinese. Subukan nyo. Sige nga. Amunin nyo ako. Sige nga. Ano ang magandang umaga sa Chinese? Bukas na. Wala, overtime na tayo. I-GMG pa niya mga kapuso. Salamat to. Salamat sa inyong patuloy na Kong pagsubaybay. Thank you to sa ating mga kaibigan sa Cabanatuan City Fire Station Nueva Ecija. Singkong lugaw yun. 83 days. 83 days before Christmas. Paalam na tayo. Hoy! Sumayin nyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas. Super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po niyo kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Super Balita sa Umaga Nationwide mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Sabay! Saksi sa Double B in just a while. Isang minuto makalipas sa alas 8. Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio.